daming reklamo dyan. Sundin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Naaawa na kasi ako eh. Yun na nga lang hanap buhay ng tao eh. Mas lalo siyang mawawala ng hanap buhay kung hindi ka susunod. Huwag mo naman sanang abusuhin ang katungkulan mo. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para kontrahin ako, ha? Baka nakakalimutan mo. Tanod ka lang. At ako kagawad dito sa barangay natin. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Kaya lang, ikaw yata nakakalimot sa tungkulin mo sa mga taga-barangay natin. Kailanman hindi ako nakakalimot. Ginagawa ko naman ang tungkulin ko, ha? Pero may kasama namang pananamantala sa mga maliliit na tao. Gaya na lang ni Mang Santi. Pangangalakal na lang kinabubuhay para makabili ng gamot. Kukutuhan mo pa? Oh, hindi ko naman siya pinilit, ah. Pwede naman siya sa ibang barangay mga lakal at hindi dito sa atin. Magkano lang naman ang hinihingi nating parte? Lagi na lang kasi natin tong ginagawa eh. Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ako aabot sa ganitong posisyon kung meron pa akong konsensya. Huwag mo sanang kalilimutan na may karma sa bawat panlalamang natin sa kapwa. Kapag nasa pwesto, magpakatao at gampanan ng tungkulin. Huwag abusuhin ng kapangyarihan. Baka dumating ang araw makahanap ng katapat na may kaalaman sa karunungang itim. Magsisiman huli na. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po akong Penny. Nasa katanghalian na ang edad at tubong kapis. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong channel. Isa sa pamangking ko ang nag-udyok sa akin na sumulat sa inyo. Para ibahagi ang karanasan ko na nangyari nung nasa Cavite ako nakatira. Sana mapili niyo ang sulat ko. Pero bago nating ituloy ang kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Sino ba itong... Dad! Ay, akala ko kung sino nagtakip sa mga mata ko. Ikaw lang pala. Nay, tara na muna sa loob ng bahay. Ang init po dito. Dito kayo sa labas. Tinatapos ko pa kasi itong kinukula ko eh. Sayang ang init. Uso pa pala yung hanggang ngayon yung ganyan? Oo naman. Kaya nga laging maputi ang mga uniform mong pamasok sa trabaho. Yung pala ang sikreto nyo? Halik ka na sa loob. Kumain ka na. Kapag panggabi ka kasi sa trabaho, pag uwi mo gutom na gutom ka. Hindi po kasi ako makakain sa trabaho eh. Mas gusto ko pong umidlip muna kaysa kumain kapag break time. Nagluto ako ng paborito mong paksiw na bangus. Wow! Sigurado mapaparami na naman ang kain ko nito. Kaya nga yun ang niluto ko. Magbihis ka na muna ng pambahay at maghahain lang ako. Siya nga pala, Nay. Nabalitaan niyo po ba yung nangyaring gulo sa liga ng basketball kagabi? Ay, oo! Si Simona naman daw ang pasimuno. Ay nako, wala na talagang magawang matino ang taong yon. Malakas po ang loob niya dahil kagawad ng tiyahin niya. O kaya ikaw ha? Ayokong tumatambay ka sa court o nakikipagbarkada sa mga taga rito. Baka mamaya mapagtripan ka pa ng grupo ng taong yon. Ano ko ba naman, Nay? Hindi naman po pala away yung mga kaibigan ko rito eh. Alam ko naman na hindi ka makikipagkaibigan sa mga basagulero. Kaya lang, baka naman mapagtripan ka. Hindi naman po siguro. Kahit papano kilala na rin po tayo dahil matagal na tayong nakatira dito sa lugar na ito. Ang mga basagulero walang pinipili. Alam ko naman po yun. Kakain na po muna ako. O sige, ako naman nag-almusal na kanina. Mamaya nga pala, pupuntahan ko ang anak ni Joy ha. Ilang araw na daw nilalagnat. Baka kasi may pilay ang bata. Joy? Yung pong asawa ni Magno na tanod? Oo, wala nang iba. Handa ko lang ang dadalhin ko. Kumain ka lang dyan. May 3 taon na kami sa lugar na yon at umuupa sa isang bahay na may isang kwarto. Doon namin napili dahil malapit sa pinapasukan trabaho ng anak ko. Ang bahay namin sa probinsya pinapaupahan namin.
Dati akong may trabaho. Nang matapos ang kontrata ko, hindi na ako pinayagan ni Jet na magtrabaho pa ulit. 1 taon na lang kasi, balak na namin bumalik sa amin. At ang anak mo naman nagpaplano na mag-apply sa abroad. Bata pa lang mataas na ang pangarap niya. At ayaw niyang makontento sa kung anong trabaho niya rito. Salamat, Ate Penny ha. Bumuti na ilagay ng anak namin. Nakakaawa na nga pati asawa ko laging puyat. Wag niyo na munang palabasin ng bata. Lalo na sa hapon, baka kasi malamigan. Ano kaya ang dahilan bakit ang tagal mawala ng lagnat niya? Maliban sa kargada ng lamig ang bata, meron pa siyang pilay sa bandang balikat. Ha? Ganyang edad kasi, nako, kalikutan talaga kaya hindi maiiwasang mapilayan. Yan pala ang dahilan. Sana naman hindi na bumalik ang pilay niya. Kapag sumama ulit ang pakiramdam ng anak mo o sino man sa inyo, ipatawad mo na lang ako sa bahay. Ay, salamat po. Ang laki talaga ng tulong mo. Maiba nga pala ako. Ano nang nangyari sa gulo kagabi? Ay, naayos naman agad. Pinag-ayos na mga nag-away at pinagsabihan din na huwag nang uulitin. Ang sabi, pamangkin mo na naman daw ang pasimuno. Oo Siya nga ang tinuturo ng mga saksi na naunang ng gulo. Pinagalitan ko nga siya at pinangaralan naman ni Kapitan. Hindi naman sa panghihimasok ano. Pero tingin ko kasi sa lalaking yun wala nang pagbabago. Palagi na lang siyang pasimuno ng gulo dito. Halos lahat na lang pinagtitripan niya. May anak din akong binata. Hindi ko lang maiwasan na mag-alala. Ay, hindi na kayo bago dito. Mga baguhan lang naman ang madalas na pagtripan ng barkada ni na Simon Nakakaawa din ang mga nagiging biktima ng pamangkin mo. Ay, naaawa din naman ako. Kaya lang, tanod lang ako At saka may mga magulang siya na dapat kumastigo sa kanya. Pinagsasabihan naman ng batang yun. Kaya lang nanawa na rin ang magulang sa panenermon. Malakas kasi ang loob dahil nga kagawad ang tiyahin. Huwag kang magsasalita ng laban sa pinsan ko. Baka kasi may makarinig sa'yo. Makakarating sa kanya. Mahirap na kung magkakaproblema ka sa kanya. Kung ano man ang sasabihin ko sa kanya, nasisiguro kong puro katotohanan lang at walang halong chismis. Alam ko naman yun. Kaya lang, hanggat maaari, huwag mo siyang kalabanin. Bakit pa gano'n na lang ang takot mo sa kanya? Ay, hindi naman ako takot sa kanya. Ayoko lang na masabihan na walang utang na loob. Ay, isa kasi nagpasok sa akin bilang barangay tanod Ganun ba? Paano? Aalis na ako ha? Pakiulit na lang kay Joy yung mga bilin ko. Baka kasi makalimutan niya. Habang naglalakad, nakita ko si Simon kasama ng mga tropa niya. Sa pagkakaalam ko, matanda lang siya ng 2 taon sa anak ko. Mula nang tumira kami sa lugar na yon, wala na akong narinig na maganda rito. Marami ang nagsasabi na patapon na ang buhay nito. At marami ang may palagay na nakapatay na to kaya malakas ang loob na paulit-ulit na gumawa ng gulo. Lalo na ang manakit ng kapwa. Sa paglalakad, hindi ko na namalayang nasa tapat na ako ng bahay ni Kagawad Chona. Sakto namang lumabas ito at nakita ko. Ay, ang init, naglalakad ka ng walang payong. Dyan lang naman ako galing kay na Joy. Pauwi na rin ako. Anong ginawa mo sa kanila? Hinilot ko lang ang anak nila. Ilang araw nang may lagnat. Manghihilot ka pala. Oo, sa probinsya pa lang namin naghihilot na ako. Ay, siya nga pala. Merong gagawin dito sa barangay natin. Hinihikayat namin lahat ng mga kabataan na makilahok sa paglilinis at pagsasaayos. Kasama yung anak mo. Kaya pakisabi mo na lang. Kailan ba yon? Sa makalawa na gaganapin, mga 8:00 ng umaga. Naku Kagawad, may trabaho kasi ang anak ko. Isang araw lang naman yun Pwede naman siyang umabsent sa trabaho. Hindi yun na-absent sa trabaho niya. Baka mawalan siya ng trabaho. Bakit ba ang hirap niyong pakiusapan na mag-ina? Para kayong hindi rito nakatira. Para din naman sa lahat ang gagawin ninyo. Hindi naman sa ganun. Kung wala nga lang trabaho si Jet, pasasalihin ko siya sa mga ganyang gawain.
Lahat tayo merong obligasyon na dapat gampanan. Kahit pa sabihin na dayo lang kayo dito. Kung gusto nyo ako na lang ang sasali kapalit ng anak ko. Hindi talaga kasi po pwedeng umabsent ang anak ko. May nakalaan na gawain para sa inyong barangay. Kahit kailan, hindi sumasali ang anak mo. Pagkakataon na sana niyang sumali para magkaroon naman siya ng silbi. Bakit hindi na lang yung mga tambay ang isali ninyo? Yung mga perwisyo at sakit lang sa ulo para magkaroon naman sila ng silbi. Bakit kailangan ninyong abalahin yung mga taong abala sa trabaho? Hoy Penny, meron ka bang kilala na ganun dito? Oo, meron. Yung pamangkin mo na wala lang ginawa kundi ang manakit at mamerwisyo ng kapwa. Puro lang naman siya tambay. Bakit hindi siya ang sabihan mo? Huwag mo ngang masali-sali ang pamangkin ko dito ha. Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo ha. Baka mamaya pag-initan ka, tapos susumbong-sumbong ka sa barangay. Hindi ko gagawin yon dahil alam ko naman na wala ring mangyayari. Alam mo naman pala Kung hindi mo kayang sawayin at pasunurin ang mga taong nasasakupan mo, huwag mong asahan na mapapasunod mo ang ibang tao. Ibig bang sabihin yan? Hindi ka susunod. Ganun na nga. Gusto ko ring makausap si Kapitan para linawin ang sinasabi mo. Kung bakit obligadong sumali sa sinasabi mong gawain ang lahat ng kabataan kahit may trabaho. Kung ayaw nyo wag. Hindi mo na kailangan pang kausapin si Kapitan. Abala yung tao para istorbohin mo. Tungkulin niya na harapin ang lahat ng taong gusto siyang makausap. At isa pa, mabuti na rin yung klaro para walang naloloko. Alam mo hindi ko talaga gusto yung tabas ng dila mo Masyado ka rin matapang O anong gusto mo? Yumuko ako sa harapan mo at maging sunod-sunuran? Oo! Baka nakakalimutan mo. Kagawad ako dito. Ako ang sumunod sa kapitan natin. Hindi ko yon nakakalimutan. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang abusuhin ang posisyon mo. Nang hindi na nagsalita si Kagawad Jonah, tumalikod na ako at naglakad palayo. Nakakailang hakbang na ako nang lumingon ako. Nakita ko magkausap sila ng pamangkin niya at sa akin nakatingin. Wala naman sana akong balak makipagsagutan kung tinanggap na lang niya ang paliwanag ko. Pero dahil ayaw niyang tinatanggihan siya, pinipilit niya ang gusto. Ikaw pala, pinsan. Kagawad! Ha? Kahit nasan tayo, yun ang itatawag mo sa akin. Ay, pasensya na, kagawad. Nakalimutan ko. Ano nga pala sadya mo? Malapit ba kayong mag-asawa kay Penny? Si Joy ang laging kakwentuhan ni Ate Penny Bakit mo naman naitanong? Nakita ko kasi siya kanina. Ang sabi niya galing siya dito sa inyo. Oo. Hinilot niya si Bebeng Ilang araw na kasi may lagnat. Yung pala may pilay at kargado ng lamig ang katawan. Di ko gusto yung tabas ng dila niya. Masyadong palaban. Ay naku, ganun lang yun magsalita pero mabait siya. Noong una nga, natatarayan dun si Joy. Pero ngayon, para na silang matalik na magkaibigan. Hindi ko magiging kaibigan ng babaeng yun, Magno. Ay, hindi ko naman sinabi na kaibiganin mo siya Ang sabi ko lang, mabait siya. Pati yung anak niya. Ay napakagalang at palabati. Ang layo ng ugali kay Simon. Kinumpara mo pa talaga sa pamangkin natin, ha? Totoo naman kasi Dapat siguro tigilan mo na ang pangunsinti sa kanya. Lalong lumalala ugali. Teka nga, may galit ka ba sa pamangkin natin, ha? Wala akong personal na galit sa kanya. Yung mga ginagawa niya ang hindi ko nagugustuhan. Maloko lang ang pamangkin natin, pero hindi naman siya masamang tao. Masyado lang kasing oo yung mga nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa kanya. Sumusunod at mabait naman siya sa akin. Sa'yo lang siya mabait, pero sa ibang tao, asal hayop ang pinapakita niya. Tapos, hinahayaan mo pang kasama ang anak mong si CJ. Paano kung mahawa sa kalokohan ni Simon? Ikaw yata ang nag-aasal hayop Tama bang sabihin mo yun sa pamangkin natin? Kaya ka rin kampi sa kanya dahil lahat ng inuutos mo sinusunod niya. Para kang hindi ka mag-anak. Alam mo kapag napikon ako sa'yo, patatanggal kita sa trabaho mo. Gawin mo.
Nang malaman ni Kapitan ng mga kalokohan na pinagagawa mo. Kinakalaban mo talaga ako, no? Abusado ka na kasi. Hindi na tama ang ginagawa mo. Ang mga mahihirap na tao naapektuhan. Gusto mo lang yatang maging bayani. O baka naman may plano kang tumakbong kagawad. Ha! Wag na, oy! Wala ka namang alam sa batas at hindi ka mananalo. Wala akong plano. Kontento na ako sa pagiging barangay tanod. Alam mo kapag napuno ko sa'yo, baka pati ang pagiging barangay tanod mo mawala pa sa'yo eh. Ay, gawin mo na lang. Maraming trabaho pwede kong pasukan. Oo, marami nga pero mas malaki pa rin ang mawawala sa'yo. Oras na ipatanggal kita sa 4-piece at hindi ka na makakatanggap pa ng ayuda. Kita mo yung mga hindi nakatanggap ng ayuda nung merong pandemya? Ayun, gutom ang inabot nila. Dahil yung para sa kanila, kinamkam mo. Tama lang yun sa kanila dahil dayo lang sila dito. Hindi nga sila butante dito sa lugar natin eh. Huwag mo minamaliit yung mga dayo, baka sila pa ang makatapat mo. At nananakot ka pa talaga ha? Mamayang gabi rumonda ka ha? Huwag kang tatamad-tamad. Nang mga nagdaang araw, lagi kami nagkakasalubong ni Kagawad Chona. Binabati ko naman siya pero hindi siya sumasagot. Madalas ko rin siyang mahuli na masama ang tingin sa akin. Alam kong galit siya sa akin dahil sa nangyari noon. Nalaman ko rin may mga umalma sa gusto niyang ipagawa. Lalo na yung may mga trabaho at mga nag-aaral pa. Hindi naman talaga tama ang gusto niyang mangyari. Kung sakaling ipilit niya ang gusto niyang mangyari, kakausapin ko talaga ang kapitan namin. Okay lang po ba kayo? Oo naman. Bakit po naitanong? Kanina ko pa po kasi napapansin na tahimik kayo. At saka malalim ang iniisip nyo. Wala lang ito. Iniisip ko lang ang plano mong pag-alis. At kapag mag-isa na lang ako sa probinsya. Nay, para din naman sa atin ang gagawin ko eh. Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga maiwasang malungkot. Siyempre, nag-iisa kitang anak. Matagal pa naman po yung plano kong yun. Matagal pa tayo magkakasama kaya wag nyo na munang isipin. Oo na, hindi na. Ay siya nga pala. Madalas yata ang overtime mo sa trabaho. Opo, sayang din po kasi kung hindi ko tatanggapin. Nag-aalala kasi ako na lagi ka nalang gabi kung umuwi. Nay, maaga pa naman po ako nakakauwi eh. Ang dami pang hapong tao sa kanto kapag bumababa ako ng jeep eh. Minsan nga, gusto na kitang sunduin sa kanto. Nay naman, baka isipin ng mga makakakita eh. Ang tanda-tanda ko na tapos sinusundo nyo pa ako. Nakakaya yun. Kaya nga kahit na gusto ko, pinipigilan ko na lang ang sarili ko. Hindi lang naman po akong umuwi ng gabi dito sa atin eh. May mga kasabay po ako kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Anak, pasensya ka na kung minsan sobrang pag-aalala ko sa'yo. Masyado po kayong naapektuhan sa mga nababalitaan nyo. Iba na kasi ang panahon ngayon. Madalas, kung sino yung mga gumagawa ng masama, sila pang kinakampihan, lalo na kung may kakilala na may katungkulan. Si Simon po bang tinutukoy nyo? Sino pa ba? May ginawa na naman palang kalokohan. Meron siyang pinalo ng baseball bat sa ulo at comatose daw ngayon. Hanggang ngayon na, hindi pa rin siya nahuhuli. Paano po yung mahuhuli kung nagtatago? Lalabas lang yun kapag malamig na ang sitwasyon. Sa totoo lang, nakakawala na ng tiwala sa mga nanunungkulan sa barangay. Hindi man lang nila ayusin ang katahimikan sa lugar na to. Wala na po tayong magagawa. Ganyan ang sistema bago pa tayo tumira dito. Naisip ko nga lumipat na lang tayo ng bahay. Mahirap na po maghanap ng mauupahan ngayon. At saka, wala nang isang taon uuwi na po tayo sa probinsya. Mapapagod lang kayo sa paglilipat. Ikaw lang kasi ang inaalala ko. Ano po bang kinakatakot nyo? Na baka pagtripan ako ni Simon? Oo. Nagkasagutan kasi kami ni Kagawad Chona nung minsan. Ano pong dahilan? Hindi kasi ako pumayag na pasalihin ka sa sinasabi nilang gawain sa barangay. Maayos ko namang ipinaliwanag kung bakit hindi ka po pwede dahil nga may trabaho ka. Hindi niya nagustuhan ang sagot ko at ipinilit pa rin ang gusto niya. Nako, kung ako naman ang tinanong niya nun, hindi rin po ako papayag. Alam naman niyang may trabaho ko eh.
Akala mo kung sino siya makapag-utos. Kaya nga eh. Akala niya katulad ako ng iba na basta na lang susunod. Siga po talagang kagawad na yun. Akala mo kung sinong umasta eh. Nasa ganoong posisyon pa lang siya. Ganun ang asal niya. O paano pa kaya kung tatakbo pa siyang kapitan? Marami po ako nadidinig na hindi maganda sa kanya. Kaya dapat po, mag-ingat baka pag-initan kayo. Hindi ako natatakot sa kanya, no? Alam ko naman po yun. May nagsabi sa akin na pailim kung bumanat si Kagawad Chona. Ibig sabihin, traitor siya. Mabuti na lang, hindi niya katulad ang pinsan niyang si Magno. Mabait naman po yun eh. At alam ko na naiinis din yun kay Simon. O basta anak ka, mag-iingat ka. Iwasan mo maglakad na walang kasama sa gabi at iwasan mo rin si Simon at ang tropa niya. Natatawa na lang na may kasamang iling ang anak ko sa akin. Siguro nga napapraning na ako dahil sa mga nababalitaan kong nangyayari. Isa naman talaga sa kinatatakutan ng isang ina ang mapahamak ang anak. Isang araw nga nagbabahay-bahay si Kagawad Chona. Kasama ang isa pang kagawad at ilang tanod. Meron daw silang hinahanap na magnanakaw. Nandyan ba si Jet? Kanina pa siya pumasok sa trabaho. Kagabi ba nasan siya ng mga alas 8 hanggang hating gabi? Nandito lang sa bahay. Alas 9 tulog na ang anak ko dahil maagang ang pasok niya ngayon. Ano ba ang kailangan ninyo? Bakit ganyan ang mga tanong mo? Meron bang magpapatunay na nandito nga ang anak mo kagabi? Ako ang magpapatunay. Ang ibig ko sabihin yung ibang tao. Wala. Kami lang nakatira sa bahay na to. Hindi ko nasasagutin ang mga tanong ninyo kung hindi ninyo ipapaliwanag kung anong dahilan. Meron kasi kaming hinahanap na tao. May pagkakahalin tulad kasi sa anak mo. Anong ginawa ng taong yon? Nagnakaw lang naman ng manok na panabong. Malabong anak kong gumawa ng ganyan. Kaya huwag ninyong pagbibintangan ng anak ko. Hindi naman namin siya pinagbibintangan. Nagtatanong lang kami. Sa paraan kasi ng pagtatanong mo, nahusgahan na ang anak ko. Para kang lagi naghahamon ng away ah. Baka naman gusto mong magharap tayo sa barangay. At bakit naman? Anong ginawa kong kasalanan? Masyado kang matapang sumagot. Yan lang bang dahilan? O sige, payag akong magharap tayo sa barangay. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi lang tayo doon maghaharap. Doon din sa himpilan ng pulisya. Bakit naman kailangan mo pang paabutin doon? Kaya wag mo akong itulak na gawin yon. Siguruhin mo lang na malinis yung anak mo at walang bahid ng kalokohan. Dahil ako mismo ang huhuli sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan mo at pinag-iinitan mo ang anak ko. Mabuting tao ang anak ko. Hindi gaya ng pamangkin mo na marami ng reklamong natatanggap pero hindi mo naman hinuhuli. O tapos, ang anak ko na mabait at matino, gusto mong hulihin. Ibang klase ka rin ano? Pamangkin mong tanungin mo. Sigurado na may alam siya. Hoy! Walang kinalaman ng pamangkin ko ah. Huwag mo nga siyang maisali-sali dito. Grabing pagtatanggol mo ah. Basta ikaw, tingin mo sa pamangkin mo, santo. Wala naman talaga siyang alam. Wala ring alam ang anak ko. Oy, bakit hindi kayo magtanong sa mga taga rito kung anong ugali ng anak ko? Di na kailangan. Tara na! Malsa tayo! Kala niya, hindi ako papayag na pag-initan niyang anak ko. Nagngingit-ngit pa rin ang kalooban ko habang nakasunod ng tingin sa kanila. Lumapit naman ang mga kapitbahay ko sa akin na kanina pa nanonood sa nangyayari. Ang ilan nga sa kanila pinag-iingat kami. Dahil mukhang pinag-iinitan daw kami ni Kagawad Chona. Bakit mo namang ginawa yun? Nagtatanong lang naman ako eh. Alam ko na pinag-iinitan mo silang mag-ina. Huwag naman sanang ganun. Mabait naman sila eh. Siguro sa'yo mabait sila. Pero sa akin, hindi. Nakikipagmatigasan talaga sa akin ang Penny na yun eh. Hindi ko man lang siya makitaan ng takot. Dahil alam niya nasa tama siya. Nagyayabang lang kamo siya. Nagkukunwari na matalino at alam ang batas. Ay kung sakaling may alam nga siya, hindi yun pagyayabang.
Isa pa sa napansin ko, lagi niyang idinidiin ang pamangkin nating si Simon. Ay, kahit ako eh. Siya ang pinaghihinalaan ko na nagnakaw ng panabong na manok. Pati ikaw? Pinaghihinalaan ng pamangkin natin? Wala naman kasing gagawa nun kundi siya at ang mga tropa niya. Wala ka namang ebidensya na siya ang nasa likod ng nakawan. Wala rin namang katibayan pero gusto mong pagbintangan si Jet. Gusto ko lang turuan ng leksyon ng magaling niyang nanay. Ay, usap ako sa'yo. Tigilan mo na sana sila. Hindi na rin naman sila magtatagal dito sa atin eh. Anong ibig mo sabihin? Ay, nabanggit sa akin ni Joy na tinatapos na lang ni Jet ang kontrata niya at uuwi na silang mag-ina ng probinsya. Balak daw mag-abroad nung binata. Oh, talaga ha? Taas naman pala ng ambisyon niya. Ay, ganun lang taong may pangarap sa buhay. Hindi katulad ni Simon na habang buhay na lang gustong tumambay. Magno, alam mo bang may sama ng loob sa'yo pamangkin natin? Wala ka na kasing ginawa kundi pagkumparahin silang dalawa. Ay, wala akong pakialam kung may sama man siya ng loob sa akin. Baka pagsisihan mo yung sinasabi mo. Kung hindi pa kamo siya magbabago, baka siya magsisi sa huli. Hindi habang buhay mapagtatakpan mong ginagawa niyang kalokohan sa lugar natin. Baka akala mo lagi ko siyang pinagtatanggol. Pinagsasabihan ko rin siya kapag nagkakausap kami. Ay di sana kahit papano nagsisisi siya sa ginawa niya. Kaso, lalong lumalakas ang loob na gumawa ng kalokohan dahil alam niya nasa likod ka lang niya. Kapag may masamang nangyari sa kanya, walang ibang sisisihin ang mga magulang niya kundi ikaw. Oh! Bakit naman ako ang sisisihin ng kapatid ko? Ako na nga nagmamagandang loob sa anak niya. Uy, noon pa nila gustong supilin ang ugali niya eh. Pero dahil lagi kang gumigit niya, hindi nila mapasunod. Hindi naman kasi nila naiintindihan yung tao. Mga magulang sila. Mas higit nilang alam ang dapat gawin sa anak nila. Kaya ngayon, nung makausap ko sila, wala na daw silang pakialam kay Simon. Ay bahala ka na. Kahit mapatay pa siya, hindi na nila iintindihin. Ako naman talagang takbuhan ng pamangkin natin eh. Wala naman silang silbi. Napakayabang mo talaga. Porke naging kagawad ka lang. Hintayin mong maging kapitan ako sa lugar na ito. Oy, sige lang. Mangarap ka lang. Total, libre naman yan eh. Bah, Ha? parang duda ka pa yata na mangyayari yun. Kilala na ng mga taga rito ang ugali mo kaya walang boboto sa'yo. Kailanman, hindi ko gustuhin ng mga tao ang magkaroon ng abusadong kapitan. Hanggat maaari, iniiwasan ko na lang na magkrusan landas namin ni Kagawad Jonah. Hindi sa natatakot ako kundi para maiwasan ang pagtatalo. Yun din ang payo sa akin ng mga kapitbahay ko. Nag-aalala din kasi sila na baka pag-initan kami gaya ng ginagawa nito sa iba. Lalo na kapag dayo lang. Wala man kasing nagsasalita ng direkta kung ano ang pagkatao nito. Kilala naman kasi itong abusado at sinasamantala ang posisyon nito. Usap-usapan pa nga na tatakbo daw itong kapitan sa susunod na eleksyon. Sigurado daw na pag-iinitan na naman ito ang mga hindi botante sa lugar na yon. Jet! Sandali lang. Kayo po pala kagawad. May kailangan po ba kayo? Oo. Bakit ba tuloy-tuloy ka sa paglalakad ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi narinig yung pagtawag niyo eh. Kaya bang mag-ina botante na. Sa probinsya po namin. Kailan nyo balak magpalipat dito? Wala po kaming balak. Uwi din po kasi kami. Makapal din naman ang mukha nyo, no? Kapag may ayuda, nakikipila kayo. Hindi naman pala kayo dito bumoboto. Mali po kayo. Kahit kailan, hindi kami kumukuha ng ayuda sa barangay. Alam naman namin na wala kaming karapatan kahit na nasa listahan ng mga pangalan namin ni Inay. Hindi po makapal ang mukha namin dahil hindi kami abusado. Anak ka nga ng nanay mo. Pareho kayo magsalita. Pasensya na po kayo kung hindi niyo gusto ang paraan ng pagsasalita ko. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Kung wala naman pala kayong balak na bumoto dito, ang mabuti pa maganap na lang kayo ng bagong lilipatan nyo. Hindi po kayo may-ari ng tinitirahan namin. Kaya wala po kayong karapatan na paalisin kami. Ha! Nagmamatigas ka? Huwag niyo po kaming itulad sa iba pa na nadadaan sa paninindak niyo.
kaya namin ipaglaban ang karapatan namin. Yung mga taong tinutukoy mo, may respeto lang sa akin at hindi ko sila sinisindak. Kayong mag-ina eh. Kung umasta, kala mo kung sino. Kung wala na po kayong sasabihin naalis na po ako. Kilala mo naman siguro yung pamangkin kong si Simon, ano? Sino po bang hindi nakakakilala sa kanya? Yung iba, marinig lang ang pangalan niya, nanginginig na sa takot. Kaya lang naman po hindi siya natatakot dahil sa lagi kayong nasa tabi niya. Huwag niyo naman sanang gamitin ang posisyon niyo para konsinti ng mga mali niyang ginagawa. At sino ka para pangaralan ako? Sa tingin ko po, hindi lang pangaral ko ang kailangan ninyo. Dapat nakikinig din po kayo sa mga sinasabi sa inyo ng ibang tao. Hoy! Kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga binibitiwan mong salita. Baka yan ang magpahamak sa inyo. Tatandaan ko pong sinabi niyo. Sige po, baka hinihintay na po ako ng nanay ko. Dinibdib masyado ni Kagawad Shona naging sagutan nila ng anak ko ng araw na yon. Sanay kasi siyang pinangingilagan ng mga taga ron. Kahit matagal na kami sa lugar na yon, noon lang kasi nagkaroon ng pagkakataon na makausap niya kami. Hanggat maaari kasi, umiiwas kami pero sadya talagang mapagbiro ang tadhana. Sa kakaiwas, lalo lang pinagkukursan landas namin. Ano yung sinasabi mo kay Simon? Huwag mo nang pansinin yun. Wala lang yun. Imbes na maging mabuti kang ehemplo, ikaw pa talaga nag-uudyok sa pamangkin natin. Huwag ka na nga makialam dito, Magno. Konti na lang mauubos na yung pasensya ko sa'yo. Ano? Pananakot mo na naman na tatanggalin mo ako sa trabaho ko? Hala mo naman, laki ng sahod ko. Ha? Uy, nalilitan ka pala eh. Di maghanap ka na ibang trabaho. Ay, ganun talaga gagawin ko. Yabang mo Para sabihin ko sa'yo walang magtsatsagang kumuha sa'yo. Dapat noon ko pa ito ginawa eh. Tumatanaw lang kasi ako ng utang na loob sa'yo eh. Sa susunod na hihingi ka ulit sa akin ng tulong, wala ka nang maaasahan sa akin. Sisikapin ko na hindi na lumapit sa'yo. Masakit na rin kasi para sa akin na lagi mo ako sinusumbatan. Pare-pareho na lang kayo. Mabuti pa si Simon. Hindi nagbagong pakikitungo sa akin. Kaya ka nilalayuan ng mga kamag-anak natin dahil nakikita nilang pagbabago mo. Nasa ganyan ka palang ang posisyon. Akala mo kung sino ka nang umasta. Daig mo pa ang kapitan natin eh. Inggit lang naman kayo sa akin eh. Hindi kayo makapaniwala na aabot ako sa ganitong posisyon. Oras na may magsumbong sa mga katiwalian na ginagawa mo. Lahat ng pinagyayabang mo sa isang iglap lang mawawala. Oy, kung balak mo akong ibo ko, binabalaan kita, Magno Kilala mo ako kung paano ako magalit. Hayaan ko ang karma na lang ang bahala sa'yo. Hindi naman natutulog ang Diyos. Alam niya kung anong ginagawa mo. Good luck na lang sa paghahanap mo ng trabaho. Patutunayan ko sa'yo na makakahanap ako ng maayos na trabaho. Hindi na ulit ako magiging sunod-sunuran sa'yo. Labag pala sa'yo ang ginagawang pagsunod sa utos ko? Ay, isipin mo nga. Paano magiging bukal sa kalooban ko pagsunod sa paggawa ng masama? Ha? Tiniis ko lang yon. Pero ngayon, ayaw ko na. Akala mo naman hindi ka nakinabang. Yun nga pinapakain mo sa pamilya mo. Ayun na nga eh. Hindi ko na masikmura na galing sa paggawa ng masama pinapakain ko sa kanila. Mabuti na lang naiintindihan ako ng asawa ko. Pareho lang naman kayo ng asawa mo eh. Diyan ka na nga. Ay, sandali lang, pinsan. Meron pa akong sasabihin. Tigilan mo na ang mag-ina. Hindi mo lubusang kilala si Penny. Minsan nagkausap kami ni Joy. Nabanggit nga nito na naghahanap ng trabaho ang asawa niyang si Magno. Umalis na daw kasi ito sa pagiging tanod. Gusto na lang daw nito na mag-focus sa trabaho at hindi pa extra-extra dahil laging inaalala ang tungkulin nito sa barangay. Sinabi ko naman yun kay Jet. Sakto namang hiring sa kanila at swerte namang natanggap si Magno. Salamat sa iyo, Jet ha. Hindi ko akalain na matatanggap ako sa trabaho. Wala po yun. Nagkataon lang na hiring sa amin. Kuya Magno, ayos lang po ba sa inyong posisyon niyo sa trabaho bilang janitor? Oo naman.
Sobrang saya ko nga eh. At saka, hindi ako mapili basta marangal na trabaho. Tsaka malay nyo, ma-regular kayo sa trabaho. Eh kahit pa paano, malapit lang dito sa atin. Oo nga, tuwan-tuwa nga si Joy eh. Kuya Magno, bakit nga pala umalis kayo sa pagiging tanod? Ay, maliban kasi sa malitang sahod. Ayoko nang sunod-sunuran ako sa pinsan ko. Di ba normal lang naman po yung sumunod kayo sa kanya dahil kagawad siya? May susunod ako kung may kinalaman sana sa trabaho ko. Kaso, meron pa siyang pinagagawa sa akin na hindi ko na kayang sikmurain. Oh? Kung ganun, totoo po pala ang kumakalat na balita tungkol sa katigwalian ng pinsan nyo? Ay, yun lang ang maipapayo ko sa iyo, ha? Kung ano man ang naririnig mo sa paligid, pasok sa isang tenga at labas sa kabila. Matuto ka ring magbulag-bulagan para hindi ka mapahamak. Wala naman po akong balak makialam eh. Gusto ko lang pong malaman ng totoo. May pagkachismoso ka rin pala eh, ha? Sa ibang pagkakataon pag-usapan natin yan, ha? Sige po, sa ibang araw na lang po. Ay, siya nga pala, Jet. Hanggat maaari, iwasan mo si Simon. Kapag makita mo siya, umiwas ka na o sa iba ka na lang dumaan, ha? Oh? Bakit naman po? Hindi ako sigurado sa narinig ko, ha? Pero parang may masama silang pinaplano ng pinsang ko. Ano po kaya yun? Halang ang kaluluwa ng pamangking kong yun. Lahat pwede niyang gawin sa'yo, kaya mag-iingat ka, ha? Opo, mag-iingat po ako. Siya nga po pala, Kuya Magno. Huwag niyo na po sana mababanggit to kay nanay, ha? Ay, sige. Hindi ko to sasabihin sa nanay mo. At pangako ko rin na kahit anong mangyari, pangangalagaan kita. Salamat po sa inyo, Kuya Magno. Nang mga sumunod na araw, hindi ko nakikita si Kagawad Jonah. Hindi gaya nung mga nakaraan. Ang nakikita ko tuwing lumalabas ako ng bahay ang pamangkin nito na si Simon. Hindi ko gusto ang tingin na ipinupukol nito sa akin. Hindi ko nalang pinapansin. Pero ramdam ko ang bawat pagsunod nito ng tingin sa akin. Hindi na rin ako masyado nag-aalala kay Jet. Dahil madalas nakasama niya sa pag-uwi si Magno. Nabawasan ang pag-aalala ko dahil kasama mo naman si Magno pag-uwi. Alam ko na hindi ka niya pababayaan. Nay, kahit naman po wala akong kasama kaya ko naman pong pangalagaan ang sarili ko. Alam ko, pero mabuti na rin yung may kasama ka. Tsaka Nay, sinasanay ko na rin po kasi na mamuhay na hindi masyadong umaasa sa ibang tao. Alalahanin nyo, sa ibang bansa, malayo kayo at sarili ko lang ang aasahan ko. Iba naman kasi dun. Mas delikado dito sa atin. Naku, pareho lang naman po yun. Nasabi mo na ba kay Magno na ilang buwan ka na lang sa trabaho mo? Opo, nabanggit ko po nung isang araw. Natutuwa nga po siya dahil ganun daw ako mag-isip. Kung alam ko lang daw po na maraming naiinggit sa akin. Kung sino man ang naiinggit na yon, dapat magsumikap din siya o sila. Oo nga po Nitong nagdaang mga araw, tahimik ang lugar natin. Wala akong nababalita ang gulo. Sana nga po wala nang gulong mangyari. Pansin ko kasi puro kabataan ang nagiging biktima Paano hindi kabataan? Si Simon ang pasimuno ng gulo. Nako, parang wala nang pag-asa magbagong taong yun. Pati palang magulang niya, pinabayaan na siya. Siguro, nanawa na rin sa ginagawa niya. At saka, balita ko po gumagamit ng bawal na gamot. Kaya ganun kalakas ang loob. Kahit walang magsabi, halata naman sa itsura. Para bang hindi na rin natutulog. Ang malas naman ng mga magulang niya sa kanya. Alam niyo, Nay, kung hindi nga lang po ganun ang reputasyon niya, kakaibiganin ko po sana siya Yan ang wawong gagawin. Hindi tipo niya ang gusto kong maging kaibigan mo. Gusto ko lang po sana siyang impluwensyahin na gumawa ng mabuti. Baka ikaw pa ka mong maimpluwensyahan niya. Nako, hindi po mangyayari yon dahil maayos po yung pagpapalaki niyo sa akin mula nung bata ako. At hanggang ngayon, ginagabayan niyo pa rin po ako. Tungkulin ko yon bilang magulang mo. Ayoko rin malihis ka ng landas. Pero may tiwala naman ako sa'yo. Alam ko naman po na may tiwala kayo sa akin kaya lang masyado po kayo nag-aalala sa akin Nakakalimutan niyo po minsan na matanda na ako.
Kahit tumanda at magkapamilya ka na, hindi pa rin magbabagong trato ko sa'yo hanggat nabubuhay ako. Tinawanan lang ako ng anak ko. Ang pagtawa niya ang isa sa mamimiss ko kapag natuloy siyang umalis para magtrabaho sa abroad. Kaya habang kasama ko siya, lahat na ng pag-aasikaso ginagawa ko para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang lungkot. Dahil siguro sa plano niyang pag-alis. Nabanggit ni Jet na malapit na kayong umuwi sa inyo. Oo, namimiss ko na nga ang lugar namin. Alam ko na ganun din siya. Salamat nga pala dahil meron na akong trabaho. Lumalaki na kasi mga bata kaya lumalaki na rin ang gastos. Ganun talaga. Mabuti nga kayo mag-asawa. 2 lang ang anak. Kasama talaga yun sa plano namin bago kami nagsama. Nabanggit nga ni Joy. Plano niyang bumalik din sa pagtatrabaho kapag nag-aaral ng bunso ninyo. Okay din naman ang plano niya. Maganda sa mag-asawa ang nagtutulungan. O hindi naman ako tutol sa plano niya. Ay, Ate Penny, nagkakasalubong pa ba kayo ng pinsang ko? Minsan, pero umiiwas na lang ako. Ayoko kasing magkakasagutan na naman kami. Oo nga, tama ka. Hindi rin naman kasi siya nagpapatalo eh. Minsan, yung mga katulad na rin niyang dahilan kung bakit nawawala na ng tiwala ang mga tao sa may mga posisyon. Totoo naman. Sana nga wag nang matuloy ang pagtakbo niya bilang kapitan. Sino naman ang boboto sa kanya? Marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Kaya nga hindi ko maiwasan na mag-alala para sa pamilya ko. Pinsan ka niya. Hindi naman siguro aabot sa punto na pag-iinitan ka niya. Hindi mo kilala ng lubusan ng pinsang kong yun. Sa bagay nga, may pamangkin nga siya na ubod ng sama eh. Ay dahil din yun sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Magno. Dapat ba akong kabahan sa pinsan mo? Bakit mo naman nasabi yan? Baka mamaya kasi may masama na siyang balak sa aming mag-ina. Wala kaming kamalay-malay. Huwag ka mangalala. Walang pinaplano ang pinsang ko. At saka, sinabihan ko naman siya na tigilan na kayong mag-ina dahil paalis na rin kayo dito sa lugar namin. May iba kasi ako nararamdaman. Kaya nag-aalala din ako sa anak ko. Ay, hindi ko naman siya pinababayaan eh. Kaya nga hanggat maaari, sinasabayan ko siya sa pag-uwi. Salamat sa iyo, Magno, sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Ako, kami dapat ang magpasalamat ng asawa ko. Marami ka lang naitulong sa amin. Nabanggit din ni Joy na tuwing nagigipit siya, ikaw ang nagpapautang sa kanya ng pera. Hindi ko naman kasi matitiis si Joy dahil totoong mabait kayong mag-asawa. Isang araw habang nagpapahinga lang ako sa loob ng bahay, dumating si Kagawad Chona at ilang mga tanod. Maayos ko naman silang hinarap at pinatutuloy ko pa sa loob ng bahay. Pero tumanggi sila. May natanggap kami na reklamo. Yung daw mga basura ninyo, kung saan-saan mo lang daw tinatapon. Sigurado ba kayo sa sinasabi ninyo, Kagawad? Oo naman. Ano bang akala mo? Basta na lang kami pupunta dito ng hindi sigurado? Naglalabas lang ako ng basura ko tuwing dumarating ang truck ng basura. O sino bang nag-report sa inyo niyan? O hindi na mahalaga kung sinong nag-report. Ang mahalaga, ina-action na namin ang lahat ng sumbong sa amin. Kung hindi ninyo ihaharap sa akin kung sinong nag-report sa inyo, iisipin kong gumagawa lang kayo ng kwento para mapagbintangan ako. Ang yabang mo ah! Ganon ka ba ka-importante para pag-aksayahan namin ng panahon? Hindi nga. Pero yung galit mo sa akin ang dahilan, kaya nga ginagawa ninyo ako ng kwento. Ha! Hindi ako galit sa'yo! Akala mo lang yun. Hindi ako ipinanganak kahapon lang. Katunayan nga niyan, mas matanda ako sa'yo ng 10 taon. Alam mo, kung hindi ka titigil sa pakikipagsagutan mo sa akin, baka nga maghaharap tayo sa barangay niyan. Mabuti nga yun. Para malinawan na rin ako kung bakit ganun na lang ang galit mo sa aming mag-ina. Wala namang kami ginagawang masama. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako galit. Pupunta ako ngayon sa barangay. Gusto ko ring iharap mo sa akin ang taong nagsumbong sa'yo. Talaga ba naghahamon ka? Hindi ako naghahamon.
Hindi lang ako sanay na pinagbibintangan ako. Ikaw lang naman ang nagsabi niyan. Ayaw mo kasing nasisita ka. Sasama ako sa inyo para matapos na ito. Gumayak lang ako tsaka lumabas na ng bahay. Pero wala na rin si Kagawad Chona. Sabi ng mga kapitbahay ko nagmamadali daw na umalis. Alam ko namang hindi totoo ang sinasabi nila. Gusto lang nila akong galitin. Tumuloy pa rin ako sa barangay at saktong nandun si Kapitan. Agad kong sinabi ang problema at pinagharap naman kami ni Kagawad. Pero todo tanggi ito. Nagtatanong lang naman ako sa mga bahayan. Hindi totoo ang sinasabi ng babae nito. May mga kasama akong kapitbahay. Sila mismo magpapatunay na bahay ko lang ang pinuntahan mo. Gusto ko ring iharap mo sa akin ang taong nag-report sa'yo na kung saan-saan ko lang itinatapon ang mga basura namin. Mali ka naman ang pagkakaintindi. Ako pa pala, ang mali ang pagkakaintindi ngayon. Ay bakit bigla atang nawala ang angas mo tuwing nagkakaharap tayo? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Ginagawa mo na may pananakot. Sinasamantala mo na nasa posisyon ka. Kapitan, mag-imbestiga kayo kung paano siya makiharap sa mga taong ayaw sumunod sa kanya. Tumigil ka na nga sa mga akusasyon mo. Wala ka namang basehan. Kaya nga dapat na mag-imbestiga si Kapitan para malaman niya kung wala ba talagang basehan ang sinasabi ko. Sino ka para utusan ng kapitan natin, ha? Tungkulin niya na pangalagaan ang nasasakupan niya. Lalo na't laban sa mga katulad mo. Kung hindi pa ako nagpunta dito, malamang sa mga susunod na araw, kakatok ka na naman sa bahay ko at meron na namang ibibintang sa akin. Tahimik kaming namumuhay ng anak ko dito. Wala kaming pineperwisyong kahit sino. Dapat yata ikaw na lang ang isa sa mga kagawad sa lugar na ito eh. Masyado ka matapang magsalita. Hindi ko rin gugustuhin. Dahil alam ko sa sarili kong hindi ako magpapasakop sa kahit na sino. Lalo na alam ko kung anong tama at mali. Pinatigil na kami ni Kapitan at saka pinag-ayos na lang. Maliit na bagay lang naman daw ang naging ugat ng hindi namin pagkakaintindihan. Nangako pa si Kapitan na hindi na mauulit ang ginawa ng kagawad nito. Pinagsabihan din nito si Kagawad Chona na bago kumatok sa isang bahay, matibay dapat ang ebidensya niya para hindi nagigisa sa sariling mantika. Pinagkamay pa kami ni Kapitan bago pinaalis sa opisina niya. Ang galing niyo talaga, Nay. Hindi kayo natakot. Umabot pa talaga kayo kay Kapitan. Gusto ko na rin kasing matapos ang ginagawa ng Chona na yun sa atin. Kung mauulit pa to, mas makakabuti kung aalis na lang tayo sa lugar na to. Kayo po, Nay. Ayoko naman na ma-stress kayo. Ako, lagi naman ako nasa trabaho eh. Ikaw din kasi ang inaalala ko. Kayo talaga, Nay. Hindi na matapos-tapos ang pag-aalala niyo sa akin. Ay hindi talaga. Wala kasi akong tiwala sa Chona na yun. Sabihin mo lang praning ako, pero yun talaga ang nararamdaman ko. Ay nako, ang mabuti pa, Nay. Lumabas muna tayo. Bagong sahod po ako ngayon. Ililibre ko kayo. Sigurado ka ba? Baka naman maubos ang pera mo. Minsan lang naman po ito eh. O sige na nga. Magbibihis lang ako ng pang-alis. Kahit na yan ang po ang suot nyo, Nay. Maganda pa rin naman kayo eh. Kanina pang umaga to. Baka amoy pawis na rin. Saan niyo po ba gustong kumain? Kahit saan. Ikaw nang bahala. Total, ikaw naman ang libre sa akin. Baka ito na rin po ang huling kakain tayo sa labas. Ang kasunod dito, sigurado sa probinsya na. Ay, sa totoo lang anak. Excited na ako umuwi sa atin. Ako rin naman po eh. Iba pa rin kasi talaga ang buhay sa probinsya eh. Mas simple at mura ang mga bilihin. Mas makakatipid tayo doon kaysa dito. Okay na po ba kayo? Oo, lalabas na ako ng kwarto. Dito lang po ako sa labas maghihintay. May ilang sandali rin ako nagtagal sa loob bago lumabas ng bahay. Nadatnan ko pa si Jet na tulala at nakatingin sa isang direksyon. Nang sundan ko nga ang tinitingnan niya, nakita ko naglalakad palayo si Simon at ilang mga kaibigan nito. Nakausap mo ba sila? Ha? Hindi po, Nay. Ayokong lalapit ka sa grupo na yon, ha? Hindi naman po ako lumalapit sa kanila eh.
Ano kayang ginagawa nila dito malapit sa bahay natin? Nako, kung saan naman po nakakarating ang grupo na yan. Kahit kailan talaga wala akong tiwala sa kanila. Mga patapundang buhay. Tara na nga po, Nay. Hayaan na lang po natin sila. Nag-abang na kami ng tricycle. Maya-maya lang may huminto na sa tapat namin. Habang lulan ng tricycle, nadaanan pa namin ng grupo ni Simon. Nakatambay sila sa bakanteng lote. Sinundan pa kami ng tingin, sabay sigaw. Napapailing na lang ako. Mga bastos talaga. Nay, kayo na rin po nagsabi na patapon ang mga buhay nila. Oo nga. Napakamalas naman ng mga magulang nila sa pagkakaroon ng anak na gaya nila. Siguro po may pagkukulang din ng mga magulang nila sa paggabay sa kanila. Oo nga. Pero sa huli, nasa kanila pa rin kung pipiliin nilang malihis ng landas. Hindi naman lagi sa magulang ang pagkukulang. O gaya ni Simon, mababait naman ang mga magulang niya. Ganon din naman ang mga kapatid niya. Bukod tanging siya lang ang napariwara. Ibig sabihin lang, yon ang landas na pinili niya. Tama po kayo, Nay. Walang dapat sisihin kundi sarili lang din niya. Kaya nga lagi kitang pinagmamalaki sa mga kakilala ko. Bihira na kasi ang katulad mo, anak. Baka naman lumaki na ang ulo ko niyan, Nay. At baka naman marami nang mainggit sa inyo. Marami talagang naiinggit sa akin. Lagi ko rin man po kayong pinagmamalaki. Kahit dalawa lang po tayo, hindi niyong pinaramdam sa akin ang kawalan ng ama. Lahat ginawa niyo para sa akin. Dahil ikaw lang naman ang maituturing kong yaman. Kaya sobrang pag-aalaga ko sa iyo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung may masamang mangyari sa iyo gaya ng mga kabataang nababalitaan ko na napagtitripan ng mga tambay. Hindi po yun mangyayari sa akin, Nay. Kung sakali man, palagay ko maraming tutulong sa akin dahil naging mabuti naman po ang pakikisama ko sa mga tao rito Sigurado yon. Ganyan din ang sabi sa akin ng mga kapitbahay natin. Hindi ka pababayaan ng mga taga rito dahil mabait ka. Kahit papano, nawala ang kaba ko tuwing wala ka sa bahay. Sa isang fast food kami kumain ni Jet. Pagkatapos namili lang kami ng konting grocery para hindi na laging bumibili sa may tindahan. At pagkatapos umuwi na rin kami. Pagdating sa kanto, sumakay ulit kami ng tricycle dahil sa bitbit namin. Nadaanan ulit namin si Simon at ang grupo nito sa bakanteng lote. Iba ang kutob ko kung bakit sila nandun. Siguradong meron na naman silang inaabangan. Hindi nga ako nagkamali dahil kinabukasan yun ang pinag-uusapan. Ang malala pa, napatay ang taong inaabangan nila. Ang agang nagpunta sa bahay ng mga magulang ni Simon. Hinahanap daw kasi ng mga pulis ang pamangkin natin. Huling nagkita kami ni Simon nung isang araw pa. Paano mo ngayon matutulungan ang pamangkin natin? Nakapatay siya ng tao. Hindi naman sigurado kung siya nga ang nakasaksak dun sa tao. Ano malay mo? Isa sa mga tropa niya. Ay sige, pagtanggol mo pa. Sa susunod, para na lang siyang pumapatay ng manok tuwing may nakakaalitan. Huwag mo munang hatulan yung tao, Magno. Hindi mo pa naman alam ang nangyari. Malay mo, hindi naman pala silang nagsimula ng gulo. Tsaka, balita ko, mahirap lang ang pamilya ng biktima. Sigurado na magpapabayad na lang ang mga yun kaysa magdemanda. Ganyan nga ang gawin mo. Gamitin mo yung impluensya mo sa kriminal nating pamangkin. Alam mo napipi ko na sa'yo si Simon dahil puro hindi magagandang lumalabas sa bibig mo patungkol sa kanya. Wala naman talaga siyang matinong ginagawa Sana nga, mahuli siya ng mga pulis at makulong habang buhay. Teka nga, bakit ba gano'n na lang ang galit mo sa kanya, ha? Nagtatanong ka pa talaga. Hindi lang ako ang galit sa kanya. Marami kami. Dahil salot ang taong yun. Hindi man lang niya gayahin si Jet, isang ulirang anak. Kinumpara mo na naman si Simon sa duwag na lalaking yun. Oy, hindi duwag si Jet. Hindi duwag. Bakit nung hinamon siya ni Simon ng suntukan, bigla siyang namutla? Kulang na lang yata magtago siya sa likod ng nanay niya Hindi lang siya mahilig sa gulo. Ayaw mo lang aminin na duwag naman talaga yung pinagmamalaki mo. Sabihin mo kay Simon,
Oras na lapitan niya si Jet, ako na makakalaban niya. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, ha? Mas kinakampihan mo pang ibang tao kesa sa sarili mong dugo. Mas gugustuhin ko pa yun kesa naman sa kampihan ko ang wala ng pag-asang magbago na pamangkin natin. Mga magulang nga niya hindi na umaasa. Wala rin silang balak na tulungan siya sa kaso niya. Ako na lang pala ang maaasahan ni Simon. Lahat gagawin ko para maabsuelto siya. Ay, kayang-kaya mo naman yan. Pero ingat ka, ha? Baka siya pa ang tumuklaw sa'yo balang araw. Hindi mangyayari yan. Malaki ang paggalang sa akin ni Simon. Oh, huwag kang papakasiguro. Alam naman natin na lulong sa droga ang lalaking yun. Baka mag-iba ang tingin sa'yo. Tinatakot mo lang yung sarili mo. Hindi yung pananakot lang. Pinag-iingat kita. Ikaw dapat ang mag-ingat. Lagi naman akong handa kahit anong oras. At alam kong ikaw rin ang nagtatago kay Simon kahit itanggi mo pa. Pagkaalis ni Magno sa bahay ni Kagawad, lumabas naman si Simon sa isa sa mga kwarto nito. Bakas sa mukha niya ang galit sa tiyuhin na kaalis lang. Nung tumakas kasi siya sa pinangyarihan, sa tiyahin kaagad siya tumakbo dahil alam niyang hindi siya nito pababayaan. Ayos ka lang ba, anak? Oo naman po. Bakit yun naman po naitanong yan? Para kasing matamlay ka. Naisip ko lang po yung nangyari kagabi. Malapit lang po kasi dito sa atin yung nangyari. Oo nga. Hindi ko nga rin maiwasang maawa sa pamilya ng biktima. Sigurado na magpapareglo na lang sila niyan. Ano pa nga ba? Bawat galaw naman kasi kailangan ng pera. Nagtitinda lang pala sa palengke ang mga magulang nun. Nay, May sasabihin ka? kung hindi po siguro tayo umalis kahapon para kumain sa labas, baka akong taong napatay. Anong ibig mong sabihin? Hinamon po kasi at pinagbantaan kasi ako ni Simon eh. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko lang po na mag-alala kayo. Ibang taong sumalo sa dapat mangyari sa akin. Kung sakali man na may gawing masama ang Simon na yon, dadaan muna siya sa akin bago kanya malapitan. Lalo po akong naawa sa biktima dahil hindi siya mabibigyan ng hustisya. Hindi man siya mabigyan ng hustisya dito sa lupa. Siguradong ang Diyos ang ahatol sa mga gumawa nun sa kanya. Oo nga po. O paano, Nay? Papasok na po ako sa trabaho. Sumakay ka nilang kaya ng tricycle palabas. Ang lapit lang naman po ng labasan eh. Tsaka mahal ang pamasahe dahil mag-isa lang po akong pasahero. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga po. Sasamahan na rin kita sa pag-aabang sa labas. Huwag po kayo matakot. Hindi po magpapakita si Simon. Nagtatago po yun sa mga oras na ito. Gusto lang naman kitang ihatid. Darating din kasi ang panahon na hindi ko na ito magagawa pa kapag nasa abroad ka na. Wala akong kamalay-malay na yun na pala ang huling beses na maihahatid ko ang anak ko. Pagkaalis nga niya, hindi na mawala-wala ang kaba sa dibdib ko. Kaya maya't mayari ng chat ko sa kanya kung nakarating na siya sa trabaho niya. Nung pauwi naman magkausap pa kami at nabanggit nga niya na kasabay niya sa pag-uwi si Magno. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam ko. Kuya Magno, mukhang may gulo ah. Oo nga. Mabuti pa, dito tayo dumaan para hindi na tayo madamay. Sino naman po kayang pasimuno ng gulo na yan? Ay malamang si Simon at ang mga tropa niya. Di po ba nagtatago si Simon ngayon? Sa kapal ng mukha niya, wala na yung kinatatakutan. Kinakabahan tuloy ako eh. Baka mamaya ay makasalubong natin siya. Kanina ko pa nararamdaman na parang may sumusunod sa atin eh. Huwag kang matakot, hindi tayo iiwan. Kapag nalagpasan natin ang iskinita na ito, malayo na tayo sa nagkakagulong kabataan. Pero hindi pa man nakakalayo ang dalawa. May isang lalaking bigla na lang lumabas sa madilim na bahagi ng eskanita at biglang pinalo ang ulo ni Jet. Sa labis na pagkabigla, hindi agad nakagalaw si Magno. Pero nakilala niya kung sino ang pumalo sa anak ko.
Nang makita na sapo ni Jet ang ulo niya at nakabulagta sa simento, nilapitan na siya agad ni Magno. Nang itatayo na siya, bigla namang dumating ang mga tanod at hinuli sila. Saka dinala sa barangay. Hindi po kami kasama sa gulo. Maawa na po kayo. Pauwiin niyo na po kami. Sinungaling ka rin ano? May mga testigo na nagsasabi na kasama ka sa gulong nangyari kanina. Tumatakas pa nga kayo eh. Mabuti na lang sinundan kayo sa eskinita na yun. Hindi po kami tumatakas. Doon lang po kami duman para makaiwas sa mga nagkakagulo. Totoo ang sinasabi ni Jet. Pauwiin mo na siya. Kailangan pa siyang madala sa ospital. Eh mukha namang okay siya. Pinalo siya sa ulo ni Simon. Hindi dumugo ang ulo niya. Mas delikado yun. Kanina pa rin siya dumadaing na masakit ang ulo at nahihilo. Huwag mo nga madamay-damay dito yung pamangkin natin ha. Alam mo naman na nagtatago siya ngayon eh. Tapos sasabihin mo siya ang pumalo sa lalaking yan? Oras na may masamang mangyari dito sa batang ito. Mas malaking problema ang kakaharapin mo. Kayo ang mas malaking problema ang kakaharapin. Hintayin niyo, pulis. Wala kaming kasalanan. Bakit kailangan mo kaming pahuli sa polis? At bakit kami lang ang hinuhuli nyo, ha? Eh kayo lang ang nahuli sa pinangyarihan eh. Alam mong inosente kami. Kaya pakawalan mo na kami. O kaya si Jet lang. Hindi ka ba naawa sa kanya? Kanina pa siya namumutla. Eh bakit naman ako maaawa sa kanya? Hindi nga siya naawa sa mga naperwisyon nila eh. Alam kong namemersonal ka lang. Hoy! Hindi ko alam kung ano mga sinasabi mo dyan ha. Kuya Magno, hindi ko na kaya. Jet. Ay, Diyos ko. May lumalabas na dugo sa daing at ilong mo. Hoy, delikado na lagay niya, kagawad. Dalhin na natin siya sa ospital. Baka yung nanay niya nag-aalala na. Ayaan mo mag-alala nanay niya. Tignan natin kung hindi mabawasan ang yabang niya. May mga anak ka rin. Paano kung sa kanila ito mangyari, ha? Malabong mangyari sa mga anak yung sinasabi mo. Maawa ka naman sa bata! Ako na lang ikulong mo rito! Ang ingay mo ha! Diyan na nga kayo! Jet, gising. Gising, huwag kang matutulog, Jet! Jet! May isang oras ko nang tinatawagan si Jet pero hindi ito sumasagot. Nabalitaan ko rin ang nangyaring gulo ng mga kabataan sa lugar namin. Lumabas nga ako at may nagsabi sa akin na kasama ang anak ko sa mga dinala sa barangay. Kaya agad ako nagpunta doon. Pero wala na doon ang anak ko. Si Kagawad Chona na lang ang naabutan ko. Nasaan ang anak ko? Wala na siya dito. Nasaan nga siya? Pinauwi niyo na ba? Pinahuli niyo sa pulis? Dinala siya sa ospital. Nahimatay kasi kanina eh. Oh, ano? Nasaktan ba ang anak ko? Eh siguro. Kasama siya sa nangyaring gulo eh. Nagkakamali ka. Hindi siya kasali doon. Galing siya sa trabaho kaya paano siya makakasama sa mga nagkakagulo? Marami ang saksi na ang anak mo nga daw ang pasimuno sa gulo. Mahuhuli ba siya kung hindi? Hindi ako naniniwala! Gumagawa ka na naman ng kasinungalingan! Hoy! Huwag mo akong pagtatasan ng boses ha. Baka nakakalimutan mo kung sino kaharap mo. Oras na may masamang nangyari sa anak ko. Hindi ko kayo mapapatawad! Tanggapin mo na lang kasi na gaya ng ibang kabataan ng anak mo. Mahilig sa gulo at kunwari lang na mabait. Saang ospital dinala ang anak ko? O di hulaan mo na lang kung saan siya dinala. Barangay official ka pa naman. Pero ganyan ka sumagot. Paano ka irerespeto ng nasasakupan mo? Isang tanod ang lumapit sa akin at sinabi kung saan dinala ang anak ko. Sinabi rin nito na delikado ang lagay ni Jet. Dali-dali na akong umalis habang umiiyak. Pagdating ko sa ospital, sinalubong na agad ako ni Magno. Kanina pa kita tinatawagan. Sa sobrang taranta ko kanina, naiwan ko cellphone ko. Nalaman ko na nahuli ng mga tanod ang anak ko, kaya pumunta ako ng barangay. Nasaan ang anak ko? Sasamahan kita sa kanya. Nandito siya. Binuksan ni Magno ang isang kwarto. Pagkabukas nga, saktong tinatakpan na ng doktor ng kumot ang anak ko. Parang huminto ang ikot ng mundo ko at hindi agad ako nakahakbang. Parang gusto kong sumigaw pero wala namang boses na lumalabas sa akin. Naramdaman ko na lang ang paghawak sa braso ko ni Magno.
Huwag yung tatakpan ng kumot ang anak ko! Huwag! Jet! Nandito na ako, anak! Anak, gising ka! Ate Penny, patawad kung hindi ko naprotektahan ang anak mo. Jet! Dok! Gamutin niyo siya! Kailangan po siyang magising! Kailangan niyo siyang gamutin! Wala na tayong magagawa. Wala na si Jet. Ano ba ang nangyari? Paano nakasama niya sa gulo? Mahigpit ko pang niyakap ang katawan ng anak ko habang umiiyak. Si Magdo naman nakayuko lang. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang daming tanong sa isip ko. Gusto ko ring ibalik ang oras na buhay pa siya. Gusto kong isipin na isa lang yung masamang panaginip. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Yung eksaktong pangyayari. Wala kang dapat makakaligtaan kahit maliit na detalye. Lahat sasabihin ko sa iyo. Kung merong dapat managot sa nangyari sa anak ko, pagbabayarin ko sila. Meron ngang dapat managot sa pagkamatay ni Jet. Habang nakikinig kay Magno, mas humihigpit ang pagkuyom ng kamao ko sa matinding galit. Matapos niyang ikwento ang buong pangyayari, napahagulgol na naman ako ng iyak dahil sa awa sa anak ko. Parang nakikita ko sa isip ko ang pagmamakaawa niya na dalhin na siya sa ospital at walang nakikinig sa kanya. Nagpasya na akong iuwi sa probinsya namin ng labi ng anak ko at doon iburol. Hindi ako papayag na ibuburol siya sa lugar kung saan siya namatay. Buo na rin sa isip ko ang gagawing paghihigante. Mabuti na lang at inuwi niya ang labi ng anak niya sa probinsya nila. Babalik pa ba siya? Sa tingin ko babalik pa siya. Dahil nandyan pa yung mga gamit nila mag-ina sa tinitirhan nila. Kakausapin ko yung landlady niya na wag nang tanggapin ng babaeng yun kapag bumalik dito. Talaga bang wala man lang ni katiting na awa kang nararamdaman ni hindi ka man lang nakukonsensya sa ginawa mo? Bakit naman ako makukonsensya? Ako ba pumatay sa anak niya? Hindi nga ikaw mismo. Pero inutusan mo si Simon na bugbugin yung bata para makaganti sa nanay niya. Tingnan mo tuloy nangyari. Tapos, alam mong delikado na nilagay, hindi mo pa pinadala sa ospital. Wala akong inuutos na ganyan kay Simon, ha? Huwag ka na magkaila pa. Umamin na si Simon sa mga magulang niya. Pumayag na rin ito na magparehab. Ano? Totoo ba yan? Masyado mong inabuso ang kapangyarihan na meron ka. Tingnan mong ginawa mo. Namatay yan ng isang anak ang kapwa mo, babae. Ina ka rin. Pero paano mo nagawa ang bagay na yun? Wala na naman si Penny. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Ganun na lang ba yung kadali sa'yo? Isang buhay ang nawala dahil sa'yo. Kahit naman ano pang gawin mo. Wala namang mananagot sa nangyari kay Jet. Maaaring hindi kayo managot sa batas. Pero sigurado na mananagot kayo kay Ate Penny. Ano naman ang magagawa ng babaeng yun? Sinabi ko nang huwag mong maliitin na mag-ina. Hindi mo sila lubusang kilala. Teka, may alam ka ba sa kanila na hindi sinasabi sa akin? Wala akong alam. Nakita ko lang kasi ang matinding galit sa mga mata ni Ate Penny. Nararamdaman ko nagaganti siya. Subukan lang niyang gumante at sa kalabosong bagsak niya. Imbis na magpakumbaba ka na lang, ganyan pa sinasabi mo. Kung tutuusin, dahil sa kayabangan din niya, kaya namatay ang anak niya. Yan ang napala niya. Ay, bahala ka na. Pinaalalahanan na kita. Sabihin mo nga pala sa akin kung bumalik na dyan si Penny, ha? Sigurado na magpapakita yung kay Joy. Matinding galit pa rin ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kasalukuyan akong nasa puntod ni Jet.
Inaalala ang mga masasayang sandali na magkasama kami. Hanggang sa huling araw na hinatid ko siya sa labas ng bahay namin. Yun na ang ika-40 araw na hindi ko nakasama ang anak ko. Habang tumatagal, lalong nag-aalab sa galit ang puso ko. Pangako, anak. Hindi ako babalik dito hanggat hindi nagbabayad ang lahat ng taong may kagagawa ng pagkamatay mo. Mas dobleng hirap ang ipaparanas ko sa kanila. Hindi rin ako magtitira ng kaunting awa. Huling maaalala nila, bago ang kanilang huling hininga, ay ang mukha mo at ang ginawa nila sa'yo. Kinabukasan din bumalik ako sa dati naming tinitirahan. Hindi ako pinigilan ng mga kaanak ko dahil alam nilang meron pa akong dapat gawin. Gabi na ako nakarating sa bahay. Muling tumulo sa mga mata ko ang luha hanggang sa mapahagulgol na lang ako. Habang yakap ang una ni Jet. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita nagawang iligtas. Wala akong kwentang ina. Patawarin mo ako, anak. Bumalik ka na sa akin. Hindi ko na namalayan na makakatulog ako sa pagod sa kakaiyak. Tumayo na ako at saka inumpisahan iligpit ang mga gamit na naiwan ni Jet. Alam ng landlady na nandun na ako. Siya lang din ang nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Dahil magkababayan kami. Dito lang siya nakapag-asawa at bihira nang umuwi sa amin. Pagkatapos ng mga ginawa ko, lumabas ako para makasagap ng sariwang hangin. Ate Penny, dumating ka na pala. Kailan pa? Kagabi lang. Kumusta ka na? Ito, hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako. Anong balita dito? Alam mo naman dito, parang normal lang na merong namamatay dahil sa gulo. Pero ang mga nakakakilala kay Jet, nalulungkot sila at gusto nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Alam naman kasi nila ang totoong nangyari. Kaya nga ako bumalik para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Kung magsasampa ka ng reklamo, handa ka naming samahan ni Joy. Alam mo bang inaaway din niya ako dahil sa nangyari kay Jet? Tama naman kasi. Ako ang mas matanda pero wala akong nagawa para protektahan siya. Alam kong ginawa mong lahat para mailigtas ang anak ko. Walang dapat sisihin kundi ang gumawa nun sa kanya. Si Simon nga pala, nagparehab na. Kahit saan siya magtago, hindi niya matatakasan ang galit ko. Pati ang mga magulang niya, hindi siya nagawang patawarin. Gusto na nga siyang isuplong nun pero nakiusap lang ang anak nila na iparehab na lang siya. Si Kagawad Chona, Ayun, ganun pa rin. Hindi ko man lang siya kinakitaan ng pagsisisi. ipaparanas ko sa kanyang naramdaman kong sakit sa pagkamatay ng anak ko. Alam kong masakit mawalan ng anak. Pero alam mo naman kung gaano kabulok ang sistema natin. Subukan pa rin natin na magsampan ng kaso. Hindi yan ang plano ko, kaya ako bumalik. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ka sa akin, Magno. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Oo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko. Ginamitan ko si Magno ng hipnotismo para mapasunod ko. Kakailanganin ko ang tulong niya para maisagawa ang balak ko. Nababalot ng matinding pot ang puso ko at hindi na ako makakapaghintay na maipaghigante ang anak ko. Magno! Ikaw pala, Kagawad. Kanina pa kita tinatawag, pero hindi mo ako naririnig. Anong ginagawa ko rito? Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang wala sa sarili Hindi ko kasi maalala kung paano ko nakarating dito
Ang natatandaan ko kasi magkausap kami ni Ate Penny kanina. Oo, nandito na yung babaeng yun? Oo, kagabi daw siya dumating. Sinabi ba kung magtatagal siya dito o dito na siya ulit titira? Hindi namin napag-usapan eh. Tungkol kay Jet kasi ang napagkwentuhan namin. Kahit araw-araw niyo pang pag-usapan ng anak niya, hindi na yung babalik. Alam ko naman yun, pero sana makisimpatya ka naman. Ang gusto ko, umalis siya rito sa lugar natin. Malay mo naman, kaya siya bumalik para kunin ang natira nilang gamit. Gusto ko rin siyang makausap, pero hindi muna ngayon. Sana humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Kung gagawin ko yan, di para ko na rin inamin kasalanan ko yung nangyari sa anak niya. Ay sige, hindi nga kita pipilitin pa. Nang sumunod na araw, isang balita ang nakarating kay Kagawad Chona tungkol sa pamangking si Simon. Pinuntahan niya ang mga magulang nito pero wala sa bahay. Pumunta na lang muna siya sa bahay ni Magno. Naabutan na naman niya ito na wala na naman sa sarili. Alam mo nang nangyari kay Simon? Oh, nagpakamatay daw dun sa loob ng rehab. Yun lang siguro ang gustong palabasin nila. Pero ang nakarating na balita sa akin, bigla na lang daw lumaki ang tiyan nito at sumambulat. Puno daw ng mga insektong loob ng katawan nito. Ha? Ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pero hindi pang karaniwan ang nangyari sa kanya. Hindi nga talaga. Pero sigurado na marami ang matutuwa sa pagkawala niya. Kasama na rin si Penny. Oo. Alam na rin niya siguro nangyari kay Simon. Dahil mabilis naman kumalat ang balita dito sa atin. Yung nangyari sa pamangkin natin, hindi kaya karma na? O ay siguro. Hindi naman biro mga ginawa niya eh. Di pa rin ako makapaniwala, Magno. Siya pa naman ang paborito kong pamangkin sa lahat. Dahil para lang kaming magkabarkada. Sigurado na ikaw naman ang paborito niyang tiyahin dahil lagi mo siyang pinagtatakpan sa mga ginagawa niyang kalokohan. Maiwan na muna kita. Pupunta lang ako sa kanila. Baka nandun yung mga magulang niya at mga kapatid. Nakita ko pa ang pag-alis ni Kagawad Chona. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya napansin na nasa ilalim lang ako ng puno ng mangga at nakatingin sa kanya. Nang wala na siya, tsaka ako lumapit kay Magno na nagulat sa pagdating ko. Nabalitaan mo na siguro nangyari kay Simon. Nakakakilabot ang nangyari sa kanya. Oo. Yun nga ang pinag-uusapan ng mga taga rito. Siya na mismo ang pinag-uusapan, hindi na ang mga ginawa niyang kalokohan. Mas matindi nangyari sa kanya kaysa sa ginawa niya kay Jet. Kahit pa ulit-ulit siyang mamatay, hindi mabubura noon ang sakit na naramdaman ko sa ginawa niya sa anak ko. Alam ko naman yon. Nakita ko nga pala na galing dito si Kagawad. Wala pa rin bang pagsisisi sa kanya? Ay nako, wag na tayong umasa sa kanya. Matigas ang puso nun. Akala ko nga iiyak siya kapag nalaman niya ang tungkol sa pamangkin namin eh. Sila kasi ang malapit sa isa't isa pero nalungkot lang siya. Gusto ko siyang makita na umiiyak at nagmamakaawa. Gaya ko noon. Iniwan ko na si Magno. Alam ko naguguluhan siya sa nararamdaman niya dahil may mga bagay siyang hindi naaalala. Pero mabuti na rin yun. Sa burol naman ni Simon, dumaan lang ako sa bahay nila. Iilan lang ang nandun. Wala man lang gustong makilamay. Sa bagay, sino ba naman ang gustong pumunta sa burol ng isang taong halangang kaluluwa? Penny, anong ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Mukhang walang gustong makilamay Unang gabi pa lang naman. Bukas sigurado marami ng tao rito. Masyado ding espesyal ang trato sa pamangkin mo. Meron pang bantay na barangay tanod. Ipinadala sila ni Kapitan para magbantay dito. Baka naman ikaw lang ang may gusto. Bakit hindi ka pa umuwi sa probinsya ninyo?
Wala naman ang dahilan para tumigil ka dito. Meron pa kasi akong dapat gawin. Gaya ng ano? Nandito pa ang mga gamit ng anak ko. Ipamigay mo na lang sa mga nangangailangan. Hindi ko gagawin yon. Mga alaala yun ng anak ko. Ikaw ang bahala. Ako talaga ang bahala. Sandali lang. May kailangan ka pang sabihin? Kung may bala kang magsampa ng kaso, mag-aaksaya ka lang ng panahon. Wala akong balak. Maraming paraan para mabigyan ko ng hustisya ang anak ko. Sa paanong paraan naman? Malapit mo nang malaman. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo at magtanim ng gulay. Makakatulong pa yun para makalimutan mong pagkamatay ng anak mo. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan. Palibasa kasi, hindi mo naranasang mawalan ng anak, kaya madali sa'yo magbitaw ng ganyang mga salita. Kesa naman kasi na nandito ka lang. Lalo mo lang naaalala ang nangyari sa kanya. Patay na rin si Simon. Para mo na rin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jet. Nakalimutan mo na rin ba na isa ka sa dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Naalala mo ba ang pagmamakaawa sa iyo ng anak ko na dalhin niyo siya sa ospital? Oh, malay ko ba naman kung totoo na pala yun at hindi arte lang? Ang sabihin mo, masaya ka pang makitang naghihirap ang anak ko! Nagtatawanan pa daw kayo habang nakikiusap si Magno dahil nawala na ng malay ang anak ko. Kung nagtatawanan man kami, hindi ang anak mo ang pinagtatawanan namin. Siguro kaya ka bumalik para gumanti sa akin, ano? Hindi mo ko kaya. Baka mabaligtad ka pa. Mali ka. Dahil hindi mo kakayanin ang gagawin ko. 5 araw ding binurol si Simon. Pero hindi man lang nadagdagan ng mga pumunta para makiramay. Pagkaraan ng ilang araw, isang nakakagimbal naman na balita ang kumalat. Natagpo ang patay ang 2 anak ni Kagawad Shona. Ang isa sa kanila bigla na lang daw nahimatay sa eskwelahan at dineklarang patay pagdating sa ospital. Makaraan lang ang ilang oras, sumunod naman ang mas nakababata. Nakikiramay kami sa nangyari sa 2 mong anak. Nakakabiglaan nangyari. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin na nangyari sa kanilang 2. Magno parehong malusog ang mga anak ko at walang iniindang sakit bago nangyari ang pagkamatay nila. Mahirap ngang ipaliwanag ang mga pangyayari, gaya ng nangyari kay Simon. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay. Wala na ang mga anak ko. Magpakatatag ka. Nariyan pa ang asawa mo at mga kapatid. Galit din sa akin ang asawa ko. Ako ang sinisisi niya sa nangyari sa mga anak namin. Sila daw ang nagbayad sa mga kasalanang nagawa ko. Maaring tama siya. Bigla kong naalala si Penny at ang mga sinabi niya sa akin. Para bang sumpa yun sa akin. Hindi kaya siya may kagagawa nito. Uy, paano mo naman nasabi yan? Baka gumamit siya ng karunungang itim. Tama, may alam siya sa kulam. Ito ang paraan niya para gumanti sa akin. Pero bakit kailangan niyang idamay ang mga anak ko? Kung siya nga, gusto niyang maranasan mo ang paghihirap na dinadanas niya sa pagkawala ng anak niya. Wala naman akong kasalanan sa pagkamatay ni Jet. Hanggang ngayon, pinagkakaila mo pa rin. Kahit sa sarili mo lang, aminin mo mga kasalanan mo. Kailangan ko siyang kausapin. Gusto kong marinig mismo sa kanya. Kung siya nga ang nasa likod ng nangyaring ito. Hoy, pagkatapos, anong gagawin mo? Susunugin ko siya ng buhay. Yun ang dapat gawin sa mga tulad niyang mangkukulam. Noon pa kasi binalaan na kita. Hindi ka nakinig sa akin.
Kahit mabait si Ate Penny, ramdam namin ng asawa ko na meron siyang lihim na itinatago. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganyan. O kahit sa anong kababalaghan. Hanggang sa mangyari na nga ito. Kung ako sa'yo, magpakumbaba ka na lang sa kanya. Baka sakaling mailigtas mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ako nang isusunod niya. Sinadya ko talaga na hindi ilak ang pinto ng bahay para makapasok si Kagawad Chona. Mula sa madilim na bahagi ng bahay, kitang-kita ko ang pagkagulat niya nang makita sa muntikong altar ang litrato ni Simon at litrato nila mag-iina. Napatakip na lang siya ng bibig niya. Kung ganun, totoo nga. Lahi kami ng mga mambabarang. Gumagamit ng mga insekto para patayin ang mga biktima namin. Bakit kailangan mo pang idamay ang mga anak ko? Nararamdaman mo na ba ang naramdaman ko ngayon? Hindi ba walang katumbas ang sakit? Parang paulit-ulit na pinapatay ang pakiramdam. Alam ko na. Pero hindi sapat na dahilan yon para gumanti ka sa mga anak ko. Sana sa akin na lang. Ako naman ang may atraso sa iyo eh. E di hindi mo mararamdaman ang pangungulila ko sa pagkawala ng anak? Kaya tama lang ang ganti ko sa'yo. Ang mawala rin ang anak mo. Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa akin. Buhay ka pa na susunog na sa impyernong kaluluwa mo. Ayos lang. Hindi na rin mahalaga sa akin kung saan man ako mapunta. Wala na rin naman ang anak ko. Ipapaalam ko sa mga taga rito na isa kang mambabarang. Humanda ka! Mas malupit ang mangyayari sa iyo! Patakbong umalis si Kagawad Chona palabas ng bahay. Makaraan ng ilang oras, bumalik ito kasama ang ilang kalalakihan. Pero wala na silang nadatnan maski mga gamit. Lingid sa kanila, nasa bahay ako ng landlady ko. Gusto ko munang masaksihan ang paghihirap ni Kagawad bago ko umuwi sa probinsya namin. Makaraan ng libing, nagkasakit sa balat si Kagawad. Nagkaroon siya ng mga butlig sa balat hanggang sa lumaki yun. Tuwing mapipisa, may lumalabas na mga langaw. Ang iba uod o di kaya alupihan. Pinamahayan na ng mga insekto ang balat niya. Salamat naman at naisipan mo akong dalawin. Nabalitaan mo na siguro na iniwan na ako ng asawa ko. Hindi na siguro niya natiis ang itsura ko. Nagpatingin ka na ba sa albularyo? Oo. Pero walang nagawa ang mga albularyong tumingin sa akin. Mabagsik daw ang sumpang ginamit sa akin. At wala na itong lunas. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Gusto ko na lang na sumunod sa mga anak ko. Pero tuwing tatangkain kong kitlin ang buhay ko, merong nangyayari para mapigilan ako sa balak ko. Gusto talaga ng babaeng yun na magdusa ako habang buhay. Awang-awa man si Magno sa pinsan niya, wala na rin siyang naiisip na paraan para matulungan ito. Nakakaramdam din siya ng usig ng konsensya dahil naaalala na niyang siya ang nagbigay ng mga litrato sa akin. Ang kasamaan, laging may katumbas na kasamaan din mula sa kapwa. Kung ayaw maranasan ng lupit ng paghihigante, iwasan na makapanakit. Dahil hindi lahat kayang magpatawad gaya ko. Sa kabila ng mga nangyari sa akin, hindi ko hinihikayat ang iba na gawin ang paraan ko ng paghihigante. Mas mahalaga pa rin na lumapit kayo sa Panginoon at ipaubaya sa Kanya ang hustisya na hinihingi ninyo.
Sa kasalukuyan nagtatrabaho ako sa isang karinderya na pag-aari ng pamangkin ko. Nangungulila pa rin ako sa anak ko. Pero naniniwala ako na magkakasama rin kami balang araw. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Hindi ko alam kung meron kayong mapupulot na aral. Pero sana magsilbi itong gabay sa mga gaya ko na ganito ang pinagdadaanan sa buhay. Salamat Miss Gwen dahil nabigyan ng pagkakataon na marinig ang kwento ko sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat sa panonood mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Payag akong magharap tayo sa barangay. Barangay. Barangay! Ano barangay? Barangay! Konyo ka ba, Lala Penny? Aki po. Isa pa sa napansin ko lagi niyang idinidiin ang pamangkin nating si Simon. Ay, si Simon pala. Naging mayaman kami. Kilala na ng mga taga rito. Huwag niyo po kaming itulad sa mga ibang nadadaanan dyan na huwag niyo po kaming itulad sa iba na pinadadaan. Imbis na mabing bago tayo maring, ha? Linaw. Siya nga pala, Kuya Magno. Huwag niyo na po sana mababanggit to kay inanay, ha? Siya nga po pala. Nasabi mo na ba kay Magno na ilang buwan ka na lang Nasabi mo na ba kay Magno na ilang buwan ka na lang sa trabaho? Parang walang nangyari, ha? Sorry. Ang kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha. Alam niya na may nagtitake. Baka may 500 ka dyan, te.